Amen. Good morning po sa ating lahat. Sige po, tayo po ay tumayo. At batiin po muna natin ang ating mga katabi ng good morning ng may ngiti. Ayan, ang gaganda ng mga ngiti. Talagang good ang morning. Sige po, let's prepare our hearts po sa ating worship. And let us welcome po the presence of the Lord. Let us open our hearts and open our minds po. There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of loves, where my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Once again, there's nothing worth more, O Lord. There's nothing worth more that would ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of loves, where my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Oh, Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Your presence, Lord. Let's welcome the Holy Spirit one more time. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for,
We welcome you and your Holy Spirit today to come upon us, O Lord. We thank you, Lord, sa panibagong umaga. We thank you, Lord, sa panibagong buhay, O Lord. We thank you, Lord, sa lahat ng mercy na na-experience namin sa aming buhay. Despite of every trials, O Lord, thank you for teaching us how to stand firm in our faith. Thank you for teaching us, O Lord, to have a humble heart, Panginoon. For we cannot do nothing without you, O Lord. Thank you for teaching us to seek first your kingdom. For you know the plans you have for us, Panginoon. And your plans are better than our plans. Thank you, Lord, sa buhay ng bawat pamilya, Lord, nakasama po namin, Panginoon, sa umagang ito. We thank you, Lord, for you are our Savior. You are our refuge. You are our strength, and you are our Redeemer, Panginoon. Lord, as we open our hearts and mind sa salita mo, Panginoon, sa mensahe na gusto mong iparating, Panginoon, we rebuke all the works of the enemies na magiging hinder sa aming pakikinig, Panginoon. Continue to correct our hearts, O Lord. Continue to guide us, Lord, to walk by faith and not by sight. Lord, lahat ng papuri at pasasalamat ay sa iyo lamang. Sa matamis na pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen, Lord. Hallelujah. Amen. Pakisabi nga po sa iyong katabi, say yes, Lord. Amen. Amen. Sige po, patuloy po natin awitan ng Panginoon. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. Say yes, Lord! Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. I'm trading my sorrows, O Lord. I'm trading my sorrow. Amen. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Let's say yes, Lord. Say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Once again, let's say yes, Lord. I say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. I believe. You take my shame, O Lord. My shame is taken away. My pain is sealed in His name. I believe. I believe. I'll raise a banner. I'll raise a banner. Oh, 'cause my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. You lift my burdens. You lift my burdens. I'll rise with you. I'm
Let's sing on this mountain top to see your kingdom come. My Redeemer lives! My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives! My Redeemer Amen! lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. At this time, let us continue to give praise and open our mouth to the Lord. Gawin po nating prayer ang bawat lyrics ng kantang ito. Glorious King, Lord and our Savior, we bless you now and forevermore. For you, Lord, are rising above every other, 'cause you alone have all power and the might. Jesus, you are the Lamb who reigns on high. Jesus, we lift your name above all other names. All glory, honor, praise are yours, O God. We bless your name, the name of Jesus. Once again, let's sing Glorious King. Glorious King, Lord and our Savior, we bless you now and forevermore. For you, Lord, are rising above every other, 'cause you alone have all power and the might. Jesus, you are the Lamb who reigns on high. Jesus, we lift your name above all other names. All glory, honor, praise are yours, O God. We bless your name, the name of Jesus. Jesus, you are the Lamb who reigns on high. Amen, Lord. Jesus, we lift your name above all other names. All glory, honor, praise are yours, O God. We bless your name, the name of Jesus. Jesus, you are the Lamb who reigns on high. Jesus, we lift your name above all other names. All glory, honor, praise are yours, O God. We bless your name, the name of Jesus. We bless your name, O Lord. We bless your name, the name of Jesus. We bless your name, the name of Jesus. Amen, Lord. My Savior King, who is like you
Let's open our to mouth. Jesus Christ. Let's open our heart to the my Lord. glorious Yes, Lord, you are our glorious King, O Panginoon. All the ages will give Him all praise. To Jesus Christ, the King of Once again, let's sing Hosanna. We sing Hosanna to Jesus Christ, my glorious King. Through all the ages, we'll give Him all praise. To Jesus Christ, the King of all kings. To Jesus Christ. To Jesus Christ, the King of all kings. To Jesus Christ, the King of all kings. Yes, Lord. You are our God. And you are our everlasting Savior. Wala nang iba, Panginoon. Wala nang pong ibang pangalan na ibinigay ang langit dito sa lupa upang kami na mga nilalang mo ay magpuri, sumamba at mag-alay ng aming pasasalamat sa iyo. Salamat, Panginoon, sa oras na ito na ang bawat isa ay dinako mo sa pananambahan upang muli ay makasama ka namin, upang muli ay marinig ka namin, upang ikaw muli, Panginoon, ay aming mapasalamatan. Sa gitna ng madaming pangyayari, mga bagay na nangyayari dito sa lupa, Lord, ikaw pa rin po ang Diyos na tunay na nagmamahal at nagmamalasakit sa amin. Kaya sa oras na ito, Lord, ibinibigay namin ang pinakamataas na papuri at pagsamba at pagbigay galang sa iyo lamang, Ama, sa pamamagitan ng aming Panginoong Yesus. Kaya, Lord, I pray that you will continue to speak to us, Lord. Kausapin mo po kami, Panginoon, sa umagang ito. At hayaan niyo po, Panginoon, na maranasan namin ang pagtuturo ng Espiritu Santo. Sapagkat sa iyo, Panginoon, makakaranas po kami ng kalayaan sa lahat ng uri ng kasamaan sa mundong ito. At ikaw ang Diyos na magbibigay ng talino kung paano po namin matatawid ang bawat pagsubok sa aming buhay. Sapagkat ikaw ang Diyos at alam mo ang kasaysayan mula pa ng panimula hanggang wakas. At wala kang ibang layunin, Panginoon, kundi akayin kami sa iyong piling. Kaya Lord, sa oras na ito, let the very presence of your Holy Spirit consume us, O God. Let the Holy Spirit speak to us through the words of Jesus and give us, O God, the understanding. Bigyan niyo po kami ng pangunawa na makalangit, Panginoon, upang ang mga bagay-bagay dito sa lupa ay hindi na magiging hadlang pa upang kami ay malayang sumunod sa iyo, Panginoon. Salamat, O Diyos. Sa iyo namin binibigay ang kapurihan, karangalan, kalwalatian, sa ngalan po ng aming Panginoong Yesus at sa malayang pagtuturo ng Espiritu Santo, ang bawat anak ng Diyos ay magsabi ng Amen, 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 Amen. Good morning po. Amen, Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Sabihin niyo sa katabi niyo, magandang umaga. Yan. Maganda at gwapo pa po kayo sa umagang ito. Maraming salamat po sa inyong pagdalo sa gawain ng ating Panginoon. At alam ko po na maraming pangungusap ang Panginoon sa atin sa umagang ito. Tama po ba? Are you really willing to listen to the voice of the Lord? Tulad po ng ating topic, listening to the voice of the Lord Jesus. Alam niyo po, yung mga bagay-bagay dito sa mundo, maingay, tama po ba? Maingay sa paligid, maingay sa problema, maingay sa mga kaguluhan, pero sabi ng Panginoon, isa lang ang dapat ninyong pakinggan.
walang iba kundi ang tinig ko. Are you willing to listen to the Lord today? You say amen. Sige po. Tayo po ay magbigay galang at ating pong pag-aaralan ang salita ng ating Panginoon na ating matatagpuan sa Aklat ng Lucas, Kabanata 8, talata 4 hanggang 15. This is the parable of the sower. Alam ko po maraming beses nyo na po ito narinig, but I pray that you will find revelation today to the words of God. Sabi nga po, ito ang talinhaga ng manghahasik. Sige po, sabay-sabay po tayong bumasa. Nang magtipon ang napakaraming tao at dumating ang mga tao mula sa bayan-bayan, ay nagsalita siya sa pamamagitan ng isang talinhaga. Ang isang manghahasik ay humayo upang maghasik ng binhi. Sa kanyang paghahasik, ang ilan ay nahulog sa tabi ng daan na pagyapakan at ito'y kinain ng mga ibon sa himpapawid. Ang iba'y nahulog sa bato at sa pagtubo nito, ito ay natuyo sapagkat walang halumigmig. At ang iba'y nahulog sa mga tinikan, at ang mga tinik ay tumubong kasama nito at ito'y sinakal. Verse 8, at ang iba'y nahulog sa mabuting lupa, tumubo at nagbunga, at tig-100. Pagkatapos niyang sabihin ang mga bagay nito, siya ay sumigaw, ang may mga tainga, pandinig, ay makinig. Natanungin siya ng kanyang mga alagad kung ano ang kahulugan ng talinghagang ito, sinabi niya. Sa inyo ipinagkaloob na malaman ang mga hiwaga ng kaharian ng Diyos. Subalit sa iba'y, nagsasalita ako sa mga talinhaga upang sa pagtingin ay hindi sila makakita at sa pakikinig ay hindi sila makaunawa. Verse 11, ngayon, ito ang talinhaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang mga nasa tabi ng daan ay ang mga nakinig, pagkatapos ay dumating ang diablo at inagaw ang salita mula sa kanilang mga puso upang hindi sila sumampalataya at maligtas. At ang mga nasa bato ay sila na pagkatapos makarinig ay tinanggap ng may galak ang salita, subalit ang mga ito'y walang ugat. Sila'y sumampalataya ng sandaling panahon lamang at ang panahon ng pagsubok ay tumalikod. Verse 14, ang nahulog naman sa tinikan ay ang mga nakinig, subalit sa kanilang pagpapatuloy ay sinakal sila ng mga alalahanin, mga kayamanan at mga kalayawan sa buhay at ang kanilang bunga ay hindi gumulang. 15, at ang nahulog sa mabuting lupa ay sila na pagkatapos marinig ang salita, ay iningatan ito sa isang tapat at mabuting puso at nagbubunga ng may pagtitiyaga. Pinagpala na po ang salita ng ating Panginoon, pwede na po tayong maupo. Amen? Amen? Nakita po ba ninyo yung kwento? Alam ko this is no longer new to most of us. Ito po yung sinasabi nating talinhaga ng ating Panginoong Yesus kung saan nakita natin ang katotohanan ng iba't ibang uri ng tao. Sabi natin, when Jesus speaks about the parable, anong ibig sabihin ng parable? Parabola o kaya talinhaga? Ito daw po ay maikling kwentong panlupa na may makalangit na kahulugan. Kaya mahalaga po sa oras na ito na kailangan makinig po tayo. Kasi these are the things of heaven, pero pwede po itong iugnay sa panlupang karanasan natin dito ngayon. But before I proceed, sabi nga po, I want you to take note about the symbolic things that Jesus will use in order to illustrate kung ano yung itinuturo niya sa ating kwento. Tingnan po natin yon. Una, the sower o ang magsasaka o ang maghahasik ay sumisimbolo ng isang tao na nagbabahagi ng salita ng Diyos. Clear? So yung nagtanim, yung naghasik, siya yung nagbabahagi ng salita ng Diyos. The seeds o ang binhi ay sumisimbolo naman po ng salita ng Diyos. The seeds that were thrown to the soil. Word of God daw po yun. And then the soil o ang lupa,
symbolizes the heart of man. Malinaw po yan, ha? So ayon sa kwento, mayroong 4 na uri ng lupa. Basahin natin sa kwento, sa nakita po natin kanina, sa verse 5. Uulitin ko lang po. Balik tayo. According to verse 5 to 8, ang isang mahansik ay humayo upang maghasik ng binhi. Sa kanyang paghasik, ang ilan ay nahulog sa tabi ng daan, napagyapakan at ito'y kinain ng mga ibon sa himpapawid. Ang iba'y nahulog sa bato at sa pagtubo nito, ito ay natuyo sapagkat walang halumigmig. At ang iba'y nahulog naman sa tinikan at ang mga tinik ay tumubong kasama nito at ito'y sinakal. At ang iba'y nahulog sa mabuting lupa, tumubo at nagmunga ng tig-100. So, ibig sabihin, out of this parable, Kuya, not moving. May 4 na klase ng lupa. At ang 4 na klase ng lupa nito ay sumisimbolo po na kung anong uri ng puso meron ang tao. Yan. So maganda po na marinig po ninyo yung 4 na uri ng lupa na yan for you to reflect and count on nasaan po ako dito. Amen? First, let us talk about the seeds na hulog sa tabi ng daanan. Sabi po doon sa verse, ang kanyang paghasik, ang ilan ay nahulog sa tabi ng daan, napagyapakan at ito'y kinain ng mga ibon sa himpapawid. Hindi po nakaligtas sa mga disipulo ni Kristo kung ano ang ibig sabihin nun. The disciples heard the parable, but they are interested to listen. Ano ibig sabihin nun, Panginoon? Anong ibig sabihin mo na nahulog sa daan, pagkatapos naapakan, pagkatapos kinain ng mga ibon sa himpapawid? So Jesus explained, nandun po sa verse 12, sinabi ni Jesus, ito ang kahulugan nun. Ang mga nasa tabi ng daan ay ang mga nakinig, pagkatapos ay dumating ang diablo. The diablo is the ibon. At inagaw ang salita mula sa kanilang mga puso upang hindi sila sumampalataya at maligtas. This soil symbolizes the hardened heart. Yung pusong pinatigas, bunga ng kasalanan. Nakapakinig ng salita ng Diyos, pagkatapos ng dumating ang diablo, which symbolizes ang ibon sa himpapawid, ninakaw nito ang salita ng Diyos upang sila ay hindi sumampalataya at hindi maligtas. Tingnan po ninyo yung goal. Bakit ninakaw ni diablo yung seeds na dapat sana na itanim na, subalit dahil yung soil, sabi nga, ano yung soil? Nasa daraanan, ano nangyari? Ito ay ninakaw ng ibon. Ang puso ng tao, lalo na kung ito ay bugbog sa iba't ibang uri ng pagsubok sa buhay, ito ay nagiging tigang, manhid, at kadalasan nagiging matigas na ito tulad ng matigas na lupa. Tingnan niyo po yung lupa sa inyong daraanan, di ba? Dahil po sa nakikita natin ng lupa sa daraanan na yon na iba't ibang uri ang dumadaan, tao, sasakyan, at kung ano-ano pang bagay, yung lupa na nasa daraanan, pinatigas na. At dahil ito ay pinatigas na, kahit anong itsa mo dyan ng butil, hindi ito tutubo. Bakit? Sapagkat ito ay bugbog sa pagsubok sa buhay, bunga ng kasalanan. At ang kasamaan nito, nung inihasik ang butil, hindi bumaon at ang tendency, ninakaw pa ito ng diablo na sumisimbolo ng ibon sa parable ni Jesus Christ. So that is exactly the kind of soil meron dito sa kwento na to na nahulog sa tabi ng daraanan. This reflects the hardened heart of man. Inasmuch as gusto natin silang maakay
sa katotohanan ng salita ng Diyos, pero dahil sa pinatigas na nila ang kanilang puso, bunga ng kanilang kasalanan, at bunga ng hindi nila pagkilala sa Diyos, ano nangyari? Tumigas na at hindi na nakakakilala ng katotohanan ang puso ng taong ito. This reflects the hardened heart of man. Punong-puno ng kasalanan at iba't ibang uri ng pagsubok sa buhay, kaya ano nangyari? Ito ay naging tigang, manhid, at bunga ng masasakit na karasan niya sa buhay. Anong nangyari sa taong ito? Hindi na siya nakakakilala sa salita ng Diyos. And this kind of heart is really very hard to penetrate para makakita ng katotohanan ng Diyos. At ano ang goal ni Satan? Ba't niya ninakaw? Upang ang taong ito kailanman ay hindi sumampalataya at maligtas sa Panginoon. See? Meron bang ganitong puso sa oras na ito sa isa sa atin? Ang taong ito ay nakarinig ng salita ng Diyos, subalit walang pangunawa sa katotohanan ng salita ng Diyos. Therefore, no faith, no salvation. Walang pananampalataya at wala ring kaligtasan. Tingnan naman po natin ang ikalawang lupa. Ayon sa verse 6, ang iba'y nahulog sa bato, at sa pagtubo nito, ito ay natuyo sapagkat walang halumigmig. Jesus explains again, ano yung kahulugan noon, Panginoon, sabi ng kanyang mga disipulo. In-explain ni Jesus sa verse 13. Sabi ng Panginoon, at ang mga nasa bato ay sila na pagkatapos makarinig ay tinanggap ng may galak ang salita, subalit ang mga ito'y walang ugat. Sila'y sumampalataya ng panandalian, panahon lamang, at sa panahon ng pagsubok ay tumalikod. Ito ang uri ng tao na nakarinig sa salita ng Diyos, panandalian na galak, subalit dahil wala ring ugat pagdating ng pagsubok, bunga ng narinig niya na salita ng Diyos, kapag na-persecute na, kapag ito ay umani na ng pagsubok ayon sa salita ng Diyos na kanyang narinig, napakadaling tumalikod. This is what we call the stony heart of man. Dahil sila ay walang malalim na pangunawa sa salita ng Diyos, ang pananampalataya ay mababaw at hindi nag-uugat. Kaya pagdating ng pagsubok sa buhay, madali rin tong umayaw at ano magiging resulta? Tumatalikod sa Panginoon. Bumabalik lamang sila sa luma nilang ugali at walang pagbabago sa kanilang pagkatao. Ano yung resulta? Ang ganitong uri ng tao ay hindi rin po maliligtas. Let us look on the third type of soil. Ito naman ang tinatawag nating matinik na lupa. At ang iba'y nahulog sa mga tinikan, at ang mga tinik ay tumubong kasama nito at ito'y sinakal. Anong sabi ng kahulugan ng ating Panginoon sa verse 14? Ang nahulog naman sa tinikan ay ang mga nakinig, subalit sa kanilang pagpapatuloy, ay sinakal sila ng mga alalahanin, mga kayamanan, mga kalayawan sa buhay, at ang kanilang bunga ay hindi gumulang. Ito daw po ang uri ng tao na tinanggap ang salita ng Diyos, subalit madali silang nagambala. This is what we call a distracted heart. Madali silang gambalain o linlangin ng mga bagay sa paligid nila
Instead sana na nakafocus sila sa salita ng Diyos, mas binibigyan pansin pa nila ang mga bagay sa mundo. Anong sabi ng Panginoon? Ang dali nilang mahatak sa kayamanan, ang dali nilang mahatak sa kalayawan, at lahat ng pagnanasa na itinuturo ng mundo na ito, kaya ano ang nangyari sa kanila? Ang mga bagay sa daigdig na ito ay ninakaw ang kanilang atensyon at focus sa Panginoon. Bakit? Dahil mas nakikita nila yung tawag ng mundo kaysa tawag sa salita ng Diyos. This is what we call the distracted heart. Maraming nagaganap na antala. Sabi nga ni Pablo lumalakad ka ng diretso, sinong umantala sa'yo? See, this is the kind of heart na naglalakad sana ng diretso, nagalak sa pagkakarinig ng salita ng Diyos, pero pagkatapos nung sinitsitan lang siya na, dito, mas okay dito, mas masaya dito, mas may ganansya dito. Lingon, tumalikod sa Diyos at nagpaabala sa takbo ng mundo. Their attention were drawn away from the Word of God, and they were enticed by the world. Natukso sila ng mundo. Again, sabi nga natin, this kind of heart will have no fruit, walang bunga sa kanilang pananampalataya. At sabi nga po, ang kanilang bunga ay hindi gumulang, ibig sabihin, hindi nag-mature yung faith nila, hindi umunlad. Bakit? Dahil ang higit nilang nakikita ay ang kalayawan ng daigdig. There is no fruit in their faith because they are busy with the world instead of being busy with the Word of God. Nakakalungkot, hindi po ba? Pero karamihan po ay ganito ang nangyayari. Pumunta naman po tayo sa pinakatama at maunlad na gusto ng puso ng Panginoon sa bawat mananampalataya. And lastly, the best example of soil is none other than the good soil. Ayon po sa verse 8. At ang iba'y nahulog sa mabuting lupa, tumubo at nagbunga ng tig-100. Ano, Panginoon, ang kahulugan ng sinabi mong ito? Sabi ng Panginoon, ang mga nahulog sa mabuting lupa ay sila na pagkatapos makarinig ng salita, ay iningatan ito sa isang tapat at mabuting puso at nagbunga at nagbubunga na may pagtitiyaga. Ito ang uri ng tao na nakarinig, nakaunawa at tinanggap ang salita ng Diyos sa kanyang buhay. This is the best soil that God would like to challenge every one of you. Paano nyo tinatanggap ang salita ng Diyos pagkatapos na ito ay maihasik sa inyo sa oras na ito? Ang mabuti at matabang lupa na ito ay hinayaang lumago, managana, at magbigay bunga ang butil na naitanim sa kanya. Meaning, when that person received the Word of God, di siya nakontento. Diniligan niya, inalagaan hanggang lumaki at nagsibol. At anong ang sabi ng Panginoon? Ito ay nagbunga ng may pagtitiyaga. There is a fruit. Yung tatlo kanina, walang fruit. Hindi nagbunga, hindi umunlad, hindi nagmature, hindi na naganap. But this soil that God is reminding all of us, eto anak, ang mabuti, lupa, puso, na gusto kong makita sa bawat isa sa inyo. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung sino ang may pandinig, makadinig na kayo ngayon. Bakit? Para may pagkakataon pa na magbago. Ano man ang uri ng pagsubok, tandaan po natin, kasayahan man yan o kalungkutan, kahirapan man o kasaganaan, wala itong ibubunga sa buhay
ng isang taong nasa mabuting lupa, kundi isang mapagpasalamat na puso. Sapagkat alam niya na ang salita at pangako ng Diyos na narinig niya ay totoo, at ito ay magdadala sa kanya ng buhay na walang hanggan. Life on earth is not easy. Sasabihin ko na po sa inyo yan. Lalo na't higit pag sinabi mong naging mananampalataya ka na. Bakit? Sapagkat oras na tinanggap mo si Kristo bilang sarili mong Diyos at tagapagligtas, you will get to experience different kinds of trials in your life. Look at Jesus. Nung si Jesus ba nung nandito sa daigdig, naging masaya ba yung buhay niya? Inaalipusta, sinasaktan, at higit sa lahat, naipako pa nga sa krus. He is our teacher and we are just His disciples. If our teacher experienced the same, we must experience the same. Why? Bakit kaya, Panginoon? Bakit kailangan kong daanan ng mga bagay tulad nito? Kasi bakit? Ibinababa tayo ng Panginoon upang hindi na ang sarili natin ang maghahari dito sa buhay na ito, kundi si Kristo na. Sabi mo, Lord, tinatanggap kita bilang sarili kong Diyos at tagapagligtas. Then, take out yourself in your own life and let Jesus sit down in your heart. Kaya naman po natin hindi nagagawang mapaupo talaga ng ganap si Kristo dito sa puso natin kasi tayo pa rin ang nakaupo. Tayo pa rin ang nasusunod. You see that Jesus is your God, your Lord and His Savior. And yet, what are you doing? In terms of your decision, ako ang masusunod. It hurts the heart of God every time we do that. Kaya sabi nga po natin, Panginoon, paano nga ba ako uunlad katulad ng mabuting lupa na sinasabi mo? There is only one way. You have to receive the Word of God in faith. Hindi mo lang ito narinig, anong sabi ng Panginoon? Ito ay kailangang paunlarin mo, pasaganain mo, and eventually, later on, kailangan magbubunga ito ng pagtiyatiyaga sa iyo. Pagtiyatiyaga saan, Panginoon? Pagtiyatiyaga sa lahat ng bagay. Na ikaw ay magpakabanal, na ikaw ay magpakabuti, na ikaw ay sumunod sa Diyos, na ibaba mo na ang sarili mo at hayaan mo na ang Diyos ang magmaniobra ng buhay mo. Let Jesus be the driver of your life and not you anymore. Galing na po tayo dun Yun ang pinanggalingan natin noon. Na walang ibang nasusunod kundi ang sarili natin. But Jesus said, if you want to be a good soil, makinig ka. At hindi ka lamang makinig, isa pamuhay mo, anuman ang mabuting balita na naririnig mo sa buhay mo. What kind of heart do you have? What kind of soil do you have? Anong uri ng puso meron kayo sa harapan ng Diyos? Sa pakikinig po natin sa salita ng Diyos, iba't ibang uri ng response meron ang tao tulad ng nakita po natin sa salita ng Diyos today. Anong klaseng lupa meron ka? Anong klaseng puso meron ka ayon sa kwento na ating nabasa? Remember na ang lupa ay sumisimbolo ng puso ng tao. Anong puso meron ka pagkatapos mong marinig ang butil na salita ng Diyos sa umagang ito? Ikaw ba yung lupa na nasa daraanan, pagkatapos makarinig, ninakaw din ng ibon ang binhi at hindi tumubo, bunga ng pag-iiral mo pa rin ng kasalanan at kahirapan sa buhay? O ikaw ba yung lupa na mabato, na pagdating ng pagsubok sa buhay, nagalak pansamantala when you hear the Word of God, pero pansamantala lang yung galak mo. Pagkatapos nun, pagdating ng pagsubok, ano nangyayari? Dahil mabato ka, tumatalikod ka rin sa mga pangako ng Diyos. Wala kang pananampalataya sa Kanya.
O ikaw ba yung lupa na nasa tinikan, na nagalak pansamantala, pero napakadali mong maantala, napakadali mong malinlang, napakadali mong hatakin ng kayamanan o kalayawan ng mundong ito, instead na sa salita ka ng Diyos na nakafocus, nakataon ka pa rin sa mundo. Mas malakas pa rin ang hatak sa iyo ng mundong ito. At dahil diyan, ang bunga ng pananampalataya mo ay hindi tumutubo at hindi nagmamature. And eventually, ano nangyari? Mawawala din yun. At higit sa lahat, ikaw ba yung mabuting lupa, ang matabang lupa na pagkatapos mong marinig ang salita ng Diyos, ipinapamuhay mo ito, iniingatang mabuti, ipinapahintulot mo na baguhin ng Diyos ang buhay mo sa pamamagitan ng kanyang salita, naging matapat ka sa Diyos, at nagdulot ito sa iyo ng higit pang pananampalataya at pagtitiyaga sa Kanya, bagamat may pagsubok, hindi ka bumibitaw, bagkos lalo kang kumakapit sa Diyos sa oras ng pagsubok sa buhay. Ikaw ba ang mabuti at matabang lupa na ito? Alin ka dito, kapatid? Nakikita mo bang mabuti ang sarili mo ayon sa kwento? Sa oras na ito, nais ng Diyos na maintindihan natin na ang pagtanggap ng tao sa salita ng Diyos ay nagpapahiwatig kung anong kalagayan ng puso mo. What is the condition of your heart towards receiving the Word of God? Kapag tinanggap mo ba ang salita ng Diyos sa araw ng linggo, bumubunga po ito sa buong linggo? Or araw lang ng linggo, paglabas mo dito, iba na ulit ang pagkatao mo? Which are you out of the three? Ikaw ba yung nadaanan? Ikaw ba yung mabato? O ikaw ba yung matinik? Tandaan po natin, ang salita ng Diyos, ang totoong nakarinig nito. Kaya nga sabi ng Lord, naalala niyo yung sabi ng salita ng Diyos? Ang pananampalataya ay nagbubunga sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig ayon sa salita ng Diyos. Bakit kailangan dalawang pakikinig yon? Faith comes by hearing and hearing the Word of God. Why? Bakit kailangan dalawa? Kasi po ang salita ng Diyos, yung unang hearing doon, reflects to your hearing, pasok dito, and hearing, yung susunod na hearing, yun na yung pasok dito, pasok dito, pasok dito. Ito po yung nagbibigay sa inyo ng tamang katinuan ng isip at tamang damdamin at puso sa harapan ng Diyos para ano? Because when you allow the Word of God to really reign in your life, it will really manifest. Lalabas at lalabas yan. Bakit? Sabi nga ng salita ng Diyos, out of the abundance of your heart, the mouth speaks. Bakit pag nagsalita itong taong ito, parating mura ng mura? Kasi laman ng puso niya, puro mura. Bakit ang tao nito, pagkausap mo, puro salita ng Diyos? Kasi yung laman ng puso niya, puro salita ng Diyos. What is the condition of your heart? Do you really allow the Word of God to transform you? Dapat meron. Hindi daw po tayo binigyan ng Biblia, ng salita ng Diyos, para basahin lang. Ang Biblia, binigay sa atin ng Diyos para ano? Para baguhin ang buhay natin. Bakit? Kasi ito yung gagamiting paghahanda ng Diyos para lumipas man tayo sa daigdig na ito, mag-expire man tayo. Ano ibig sabihin mag-expire? Mamatay man tayo, maganda yung patutunguhan natin. Saan? Sa piling ng Diyos. Meron kasing nadidisqualify Kahit sabihin mo, Kristiyano ka na, meron pong nadidisqualify. And we will see that later on. Tandaan po natin, kung sinasabi mo na ikaw ay nakatanggap na ng kaligtasan ng Diyos, kailangan nakikita po yan sa buhay mo. Ligtas na nga ba talaga ako? Kung sinasabi mo nga na ikaw ay ligtas na, salaminin mo ang buhay mo ngayon.
reflect. Ka na lumayo, itong nakaraang linggo lang. Ano yung buhay ko this week? Nagpapahiwatig ba iyan ng buhay na naligtas na? Tandaan po natin, ang buhay ng Panginoong Yesus ang naging kapalit upang ikaw ay maligtas. So do not, ano nga yan? Huwag niyong baliwalain yung kapalit ng inyong kaligtasan, sapagkat ang kaligtasan ninyo ay buhay ni Kristo ang kapalit. Upang maibalik lang uli kayo sa Diyos. Remember, before we have no relationship at all with God. Ano sabi ng Diyos? Nung ikaw ay makasalanan pa, si Kristo namatay para sa iyo upang ikaw na malayo sa Diyos ay mailipit niya muli sa pamamagitan ng sakripisyo na ginawa niya doon sa krus. You saw the value why Jesus died for you. Nakita mo yung halaga nun. Kaya nga tayo mga Pilipino, anong tawag natin doon? Mahal na araw. Bakit mahal? Mahal eh. Mahal ang kapalit ng kaligtasan ko. Buhay ni Kristo. But some people do not realize that. Pagdating ng mahal na araw, tatapatan yung ginawa ni Kristo, nagpapapalo, nagpapapako sa krus. Bakit? Hindi pa ba sapat yung ginawa ni Kristo? Sabi ng Panginoong Yesus, naganap na ang lahat. Ibig sabihin, dahil sa sakripisyo na ginawa ni Kristo, ang lahat ay pinatawad na ng Diyos. Ngayon ang point eto, hindi lahat kumikilala nun. Hindi lahat tinatanggap yon. Kaya doon nagkakaiba. Yung iba nakakakita ng kaligtasan, yung iba hindi. Why? Because they see what Jesus did as something that is not important. Pero ikaw na nakakilala sa Diyos, nakita mo kung gaano kahalaga ang buhay mo dahil buhay ni Kristo ang naging kapalit doon sa krus. Then, kung nakita mo yung value na yon, huwag mo namang baliwalain. Huwag mo naman siyang lapastanganin. Huwag mo naman siyang suwayin. Sumunod ka bilang tunay na anak ng Diyos. Kaya ang hamon dito ito ligtas ka na nga ba talaga? Kasi doon po magkakatalo. Sapagkat kung ang tao ay tunay na naligtas na, nakikita po ito sa buhay. Tandaan po natin, malaki ang naging kapalit nito, buhay ni Kristo para sa iyo. And even nga, sabi nga po natin, mahal po tayo ng Diyos. Kaya po natin naririnig muli ang mensaheng ito. This message had been heard many, many times. Pero bakit inuulit-ulit ng Panginoon? For us to evaluate ourselves. I-assess mo nga, anak, kung ano yung buhay mo. Ano ka nga ba? Ano ka dito sa lupang to? Evaluate yourself. God is giving us the spiritual evaluation for us to see and reflect, saan tayo? Hindi pwede na, ganito na lang ako, Panginoon, ganito na lang din ako. No, hindi ganon ang Diyos natin. While there is a chance, gagawin niya ang lahat upang paalalahanan ka. Kaya nga ito yung sabi niya aalis ako dito, di ba? Si Jesus di naman nanatili na nandito sa lupa Aalis ako dito, babalik siya meaning sa langit, pero ibibigay ko sa iyo ang Espiritu Santo ko. This is now the role of the Holy Spirit, guiding you and teaching you and reminding you of the words of Jesus. Kaya when the Holy Spirit reminds you, anak, mali yan, anak, hindi dapat yung gawin mo, do not disqualify the words of the Holy Spirit because the Holy Spirit will teach you. Iba-iba nga lang kaparaanan. Minsan when you hear the Word of God, umaantig na sa puso mo. Minsan, naririnig mo yung tinig ng banal na Espiritu sa nanay mo, sa asawa mo, sa kaibigan mo, sa anak mo, who always reminds you of your wrongdoing. Do not disqualify that. Nakakarinig po kasi ako isang ina Sinasabi ng kanyang anak,
Ayan ka na naman, nanay. Galit ka na naman. Tigilan mo ako. What? Hindi ba yung sinasabi ng bata tama naman? Why not reflect on that? Minsan, the Holy Spirit can speak in many ways. Minsan naririnig mo yun sa tenga mo. In an audible voice, God will speak to you. Minsan naman, when you read the Bible, naiiyak ka kasi kitang-kita mo yung sarili mo. Sometimes it's your friends. Sometimes it's your pastor. It's your children reminding you to walk with God and do not go away with God. Do not disqualify that. God can speak to you in many forms. Di nga lang po minsan ganun eh. Minsan kahit karatula lang eh, nakalagay dyan, no? Di ba? Araw, linggo-linggo, turn your eyes on Jesus, not on anything else. Turn your eyes on Jesus. Nangungusap ang Panginoon sa maraming kaparaanan. Kaya tandaan po natin, dahil mahal tayo ng Panginoon, naririnig natin ngayon ang mga bagay na ito. Ito po ang tinatawag nating talinhaga ng mga hasik. Jesus uses a person who will throw the Word of God to you. Ako po yung mga hasik nyo ngayon sa oras na ito. At kayo po ang iba't ibang uri ng lupa. Kumusta naman po ang lupa sa oras na ito? Sa pagkatandaan po natin, na balang araw, when we get to face God, darating po yon. Hindi nyo man magustuhan, pero darating po ang panahon ng paghuhukom kung saan sinabi ng salita ng Diyos ayon sa Mateo chapter 7 verse 21 to 23, sabi ng salita ng Lord, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw na iyon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan? At nagpalayas din naman kami ng demonyo sa iyong pangalan? At ang iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawaing makapangyarihan? At kung magkagayon, ay ipapahayag ko sa kanila, sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala kailanman, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Tingnan niyo pong mabuti itong teksto na ito. Hindi ho lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon ay maliligtas, kundi yaon lamang gumaganap ng kalooban ng Ama sa langit. Tingnan niyo po yung verse 22. Hindi ho ba, Panginoon, nagpropesiya kami sa iyong pangalan, nagpalayas ng demonyo, at ang iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming himala. Tingnan niyo yun, worker ho yun, yung itinutukoy dito sa verse na ito. Kumusta naman kung yung worker na judge ni God, how much more yung hindi worker? Na hindi talaga gumagawa sa Diyos, how much more? Kaya ho, hindi ho basihan na ang dami ng ministry ko ngayon, hindi ho yun ang basihan. Ang dami kong dinadaluhan na Bible study, ang dami kong ginagawa para sa Diyos, hindi ho yun ang basihan. Ang basihan, sino ang gumaganap ayon sa kalooban ng Ama? Sino ang sumusunod? Sino ang nagpapabago sa Diyos? Sino ang nagpapatuwid sa Diyos? Sino ang binabago ang buhay ng Diyos? That is what is important in the eyes of God. Totoo ba? Tinanggap mo si Kristo bilang sarili mong Diyos at tagapagligtas? Tingnan nga natin yung buhay mo nung nabubuhay ka sa lupa. Because your life on earth reflects your faith in God. Kaya wag mong sabihin na Kristiyano ako. Dahil ang totoong nagsasabi na Kristiyano siya, kailangan nakikita sa buhay mo. Otherwise, nakakahiya. Baka mapulaan pa ang ating Panginoon
sa uri ng buhay mo. Ganyan ba? Ganyan ba nagsasabing born again pero ganyan ang buhay? Sa tingin mo magiging kahikayat yun sa iba? Of course not. At ang masakit, pati ang pangalan ng Panginoong Yesus napupulaan because of your wrongdoing. Kaya mga kapatid, alam kong bumabaon sa puso yung mensahe ng Diyos today, but sabi ko nga hayaan mo na, Lord, na masaktan kami ngayon. At least may pagkakataon pa na magbago. Kesa naman, Panginoon, pairalin pa rin namin na makatao namin kaisipan, tapos pagharap namin sa'yo, iyan ang maririnig namin. Ano sabi ng Lord? Hindi ko kayo kailala kailanman, lumayo kayo sa akin, kayong mapaggawa ng kasamaan. Gusto nyo ba marinig yun? Of course. No one will say yes. Ayoko, Lord. Ayaw ko na marinig yan. Kaya ganon, kung gusto mong mabago, then maging mabuting lupa tayo. Tingnan natin kung ano naman ang gantimpala ng isang mabuting lupa. Sabi ng salita ng Panginoon sa Mateo chapter 25 verse 21, sinabi sa kanya ng Panginoon niya, magaling, mabuti at tapat na alipin, naging tapat ka sa kaunting bagay, pamamahalaan kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. That is what I want to hear from God someday. Welcome, my good and faithful servant. Enter into the joy of your master. Yan ang magandang marinig sa Panginoon by the time that we will see God face to face. Anong uri ng puso meron tayo? Sa umagang ito, hinahamon po tayo ng salita ng Diyos kung anong uri ng lupa meron ang bawat isa. Tandaan po natin, ang kwentong ito ay ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Yesus upang ang may pandinig ay totoong makarinig ng katotohanan ng salita ng Diyos. Kung titignan po ninyo ang mensaheng iyan, the parable is being thrown to all people. Pero sino lang yung talagang nakinig? Sino lang yung talagang lumapit sa Diyos para malaman kung ano yung kahulugan na yon? Di ba yung disipulo lang? Dun sa mga nakarinig lang, it remains a secret to them. Di nila naunawaan, basta narinig lang nila yung ibon, yung butel, anong ibig sabihin nun? They did not even ask God what is the meaning to that. Sino lang ang nagtanong? Yung mga disipulo. Sa inyo lang ibinibigay ko ang mga bagay na makalangit. Sa inyo lang, kayo, ng mga disipulo ni Kristo. Para ano? Kasi binigyan na kayo ng Diyos ng pangunawa. At dahil meron kayong pangunawa, sabi ng Lord, ang sino mang may pandinig, makinig sa sinasabi ng Diyos sa oras na ito. Meron ka bang pandinig? Narinig mo ba ang tinig ng Diyos at ang hamon ng Diyos sa iyo sa umagang ito? Anong uri ng lupa ka? Anong uri ng lupa ba ako, Panginoon? Ayon dun sa kwento na nakita ko, anong uri ng lupa ako, Panginoon? Anong uri ng puso meron ako, Panginoon? Banal na Espiritu, panalangin ko na tulungan mo na ang bawat isa sa amin ay makita kung ano kami sa iyong harapan upang habang kami ay narito sa lupa pa, kung meron man kaming kakulangan o pagkakamali, ay meron pa pong pagkakataong magbago. Kung sinasabi sa iyo ng Diyos, ikaw anak ang lupang ito. Ikaw anak ang lupang ito, yung lupang nasa daraanan. Ikaw anak ito yung lupang nasa batuhan. Ikaw ito anak yung lupang nasa may tinikan. Magpakumbaba ka sa Diyos at humingi ng patawad sa Panginoon at magbalik loob ka lang sa Diyos. Pagkakataon po ito upang iligtas ka ng Diyos
sa iyong kalagayan. At kung sinasabi mo naman, naligtas na ako, subalit sa tindi ng pagsubok sa buhay, nadapa ka ng hina, natakot, naging abala sa makamundong bagay. Amen? Naantala kayo? Naantala po ba tayo? Hello? Panandali ang naantala. Diba? Sabi ng Panginoon, kung sinasabi ng Diyos na anak, ikaw ito, pansamantalang naantala sa iyong paglakad sa harapan ng Diyos, ito na po yung tamang pagkakataon upang magbalik loob tayo sa Diyos. Tumayo po tayo at naghihintay ang Panginoon sa bagay na maaari po nating sabihin o ipanalangin sa Kanya. Tayo po ay panandali ang yumuko. Ako naniniwala na nangusap ang Diyos sa bawat isa. At nais ng Diyos na sa mensaheng narinig natin, tinanggap po ninyo yung butil ngayon. Paano nyo po palalaguin ang butil na ito na inyong tinanggap sa oras na ito? Ano ako doon sa mga lupa na ipinakita mo, Panginoon? Ano ako doon upang totoong makita ko po ang aking kalagayan sa iyong harapan? Tayo po ay panandali ang yumuko at manalangin. If God is convicting you of something, just continue to talk to God. Lord, patawarin mo po ako sa aking kasalanan. Nagbabalik loob po ako, Panginoon. Nakita ko po ang aking sarili. Speak to God right now. He is willing to listen to you. Nakikinig po ang Diyos at nais niya marinig ang iyong panalangin. Yes, Holy Spirit, oh God. Yes, Lord. Panginoon, maraming salamat. Salamat, Banal na Espiritu, sapagkat binigyan mo po ng pandinig ang bawat isa sa amin. Kaya sa oras na ito, nagpapakumbaba po kami sa iyong harapan. At humihingi kami ng pagpapatawad mo, Panginoon. Humihingi kami ng patawad. At sa oras na ito, Lord, alam po namin na hiwalay sa iyo. Wala po kaming magagawa. Kaya patuloy namin isinusuko ang aming mga buhay sa iyong harapan sa oras na ito. Kapatid, kung ikaw ito, na kinakausap ng Panginoon sa oras na ito, nakayuko, nakapikit ang mata, itaas mo ang iyong kamay at sabihin mo sa Panginoon, Lord, kailangan ko yung tulong mo. Kailangan ko ang tulong mo, Panginoon. Sa sarili ko, hindi ko kaya. Pero narinig ko po ang mensahe mo at nais ko pong magbago. Kung ikaw ito, kapatid, sa oras na ito, magpakumbaba ka sa Diyos at itaas mo ang iyong kamay upang sabay-sabay tayong manalangin at tingin ang awa ng Diyos upang maibalik tayo sa tamang kalagayan natin sa Kanyang harapan. Panginoon, Ikaw na nagtaas ng kamay sa oras na ito, sabihin mo to sa Panginoon, Panginoon, ako ito. Ako ito, Lord.
Ako yung lupa na hindi nagbubunga, bunga ng aking kasalanan. Ako yung lupa, Lord, na hindi sumusunod sa'yo. Ako yung lupa, Lord, na hindi nagmamature. Ako yun, Lord, ako yun. Nakakahiyaman, pero ako yun, Panginoon. Inihiling ko po ang pagpapatawad mo. Inihiling ko po ang awa mo, Lord. Tulungan mo po ako. Nais ko po magbago. Salamat dahil hindi pa huli ang lahat. Sa oras na ito, Panginoon, sa aking paglapit sa iyo, alam kong tutulungan mo ako. Alam ko pong babaguhin mo ang buhay ko sa aking pagsunod sa iyo sa oras na ito. Narinig ko pong mabuti ang mensahe mo, Panginoon. At hayaan mo po na ito na ang bumago ng buhay ko magmula sa oras na ito. Panginoong Yesus, ikaw na ang umupo sa trono ng buhay ko. Magmula ngayon, iniaalis ko na ang sarili ko at ikaw na ang iniluluklok ko sa aking puso. Magmula ngayon, Panginoon, ikaw na po ang susundin ko, hindi na ang aking sarili. Sapagkat balang araw, Panginoon, kung ako ay susunod sa iyo, ako ay tatanggap ng gantimpalang walang hanggan. Subalit kung hindi pa ako susunod sa iyo, Panginoon, kahilahilakbot ang mangyayari sa buhay ko sa kapahamakan. Kaya habang may pagkakataon pa, Lord, salamat. Salamat, Banal na Espiritu, na ikaw ang nagpaalala sa akin sa oras na ito. Ikaw na po ang maghari magmula ngayon sa buhay ko. Salamat, salamat, Panginoon. Allow me to pray for you, brothers and sisters. Lord, ikaw po ang nakakakita ng puso ng aking mga kapatid sa oras na ito. Continue to speak to their hearts, O God. Continue to speak to their hearts, Lord, and convict them of their sin, and continue to bring them, Lord God, to the light. Ikaw ang liwanag. At hayaan mo po ang liwanag na ito ay patuloy na magningning sa aming buhay upang hindi na kami, Panginoon, madadarang pa ng aming damdamin, maging ng paligid na nasa paligid namin, Panginoon, at hindi na kami, Panginoon, padadaig pa sa tawag ng daigdig na ito, kundi sa iyo na lamang po kami makikinig, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga kapatid na patuloy na nakinig ng mabuti sa iyo, sa aral mo. Baunin po namin ang mensahe mo at ito ay patuloy na magpaalala sa amin ng katayuan namin sa aming buhay. Purihin ka, ikaw lamang ang aming sasambahin, Panginoon. Ikaw lamang ang aming pag-aalayan ng buhay na ito. Ikaw lamang po ang igagalang namin, Panginoon. Wala nang iba. Sa ngalan ng Ama, ang iyong anak ang aming Panginoong Yesus na siyang nagligtas sa amin, at sa tulong po ng iyong Espiritu Santo, ang bawat nakinig na anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Maupo in preparation po for our Holy Communion. Amen. Praise God. I believe po tayo ay muling na-refresh about the condition of our hearts. Yun po ang pinaka-importante, mga kapatid. It's our hearts. Amen po. At yun po yung tinitingnan at titignan ng Diyos when the time comes, when we face Him face to face. Pag humarap na po tayo sa Panginoon, live, face to face, ang titingnan po ng Panginoon ay ang ating puso. So, ngayon pa lang, mga kapatid, tingnan po natin,
ihanda po natin ang ating puso. At sa sandali pong ito, bilang bahagi po ng ating paghahanda, ay minsan pa po nating aalalahanin ang dakilang sakripisyo ng Panginoon sa kanyang para po sa atin upang tayo ay maligtas. Amen po sa ating pag-observe ng Holy Communion sa umagang ito. I believe nangausap na po ang Panginoon sa bawat isa sa atin. And it's just a matter of remembering what God has done at the cross of Calvary. Lahat po ng ating pinagdadaanan, mga kapatid, kasama natin ang Panginoon. In fact, nauna na po siya sa atin. Kaya nga po, matuto lang tayong makinig sa Kanya dahil siya po ang magsasabi kung tayo kakanan, kung tayo kakaliwa, diretso, o for a while, stop muna. And He will also say for us to go. Amen po. So sandali pong ito, minsan pa, alalahanin natin ang dakilang pag-ibig ng ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Ito pong hapag ng Panginoon, ito ba isang taimtim na pagpapahayag ng kamatayan ng Panginoon hanggang sa Kanyang muling pagparito. Isa po itong pag-alala natin sa kagandahang loob ng ating Diyos sa pamamagitan po ng mabiyayang pagpapatawad niya sa ating mga kasalanan. Sa sandali po ito, as we prepare our hearts, let us have this moment of prayer. Thank you, Lord. Let's have a short personal prayer between you and the Lord. Hayaan mo na ihanda ka ng Panginoon sa sandaling ito. Father God, thank you, Lord God. Hallelujah. Make me worthy, O God. Make me worthy to receive. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Purihin ka, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya, sa iyong kapatawaran, sa iyong habag, Panginoon, na hindi nauubos at laging sumasagana po sa aming buhay, lalo tigit sa aming panahon ng kahinaan, Panginoon. Lord, right now, O God, we receive your forgiveness and the cleansing of the precious blood of our Lord Jesus Christ. And as we partake of this communion, Panginoon, thank you, Lord, you've already made us worthy to receive of this and to participate in this, O God. And once again, remember how loving, how merciful, how faithful, and how powerful you are, O God. Thank you, Lord God, sa sandali pong ito, maging ang mga communion elements, Lord God, na sa aming harapan, ang katas ng ubas at ang tinapay na simbolo ng iyong dugo at ng iyong katawan, na iyong inialay sa krus ng Kalbaryo, pakabanalin mo ito, Panginoon. And as we receive them, O God, as we remember what you did at the cross of Calvary, O God, may it bring nourishment to our physical body as well as our spiritual life, O Lord God, to keep us focused on what is ahead, and that is your coming. Thank you, Lord God. We give you the glory in Jesus' name. Amen. Amen. Hintayin po natin. Ayon po sa salita ng Panginoon, sa 1 Corinthians 11:23 to 24, ganito po ang sinabi ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Itaas po natin ang tinapay.
nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Lord Panginoon, salamat po sa iyong sakripisyo, sa iyong inialay na iyong katawan para po sa aming kapatawaran. Sabay-sabay po nating kainin. Matapos ang hapunan, dumampot din siya ng kopa. Taas po natin ang kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Salamat po, O Diyos, sa iyong dugo, sa iyong banal na dugo na tumigis para po kami patawarin, Panginoon. At salamat, O Diyos, na ang dugong yan, O Lord God, hanggang ngayon ay nagpapatawad, tumutubos at naglilinis po sa amin. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Sabay-sabay po nating inumin. Thank you, Lord God. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig na ibinigay sa pamamagitan ng pag-aalay ng iyong katawan at dugo sa ikaliligtas ng lahat ng nanampalataya sa iyo. Nawa, Panginoon, patuloy na maging karapat-dapat kami na tumanggap ng biyayang ito at patuloy na mahayag po sa aming buhay bilang matabang lupa na nasikan ng iyong salita sa umagang ito. Manatili po sa amin ang iyong pag-ibig, kadakilaan, kapangyarihan hanggang sa iyong muling pagbabalik. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, salamat po, O Diyos. Amen at amen. Yan po. So, lahat po tayo na bless. Amen? Amen. So, ngayon, dadako na po tayo sa pasasalamat po. Sa buong linggo, pasasalamatan natin si Lord. Maging pagsubok man yan or pagpapala po, dapat natin pasasalamatan si Lord. Amen po ba? Amen. So, sino po yung unang gustong magpasalamat po? Ayan po. Amen po. Good morning po no, sa ating lahat. Mapagpalang umaga po. Ako po ay nagpapasalamat sa nung nakaraang Friday kasi 2 years old na po ang aking apo. No? At yun nga po, no, sa sobrang saya sa swimming, ang kapalit is nilagnat ang aking apo. So, nung Thursday, nag-BBS kami nila Pastora Cora. So, pagkatapos namin ipag-pray, and then, in God's grace, sumuka talaga ng sumuka yung apo ko, no? So lahat ng plema. And then, naging okay na siya. So, balak pa naman ipa-doktor.
So dito, isinishare ko lang yung kabutihan ng Panginoon, through our prayers and through our faith, talagang kumilos agad ang Panginoon, And then pagtapos ng Bible study namin is, habang nagba-Bible study kami, napatakbo talaga ako, grabe yung suka ng apo ko. So, doon pa lang, ipinakita na ng Panginoon, na may answer prayer agad. And second is, natutuwa rin ako na napakabuti ng Panginoon sa buhay ko, Kasi, nung kahapon, kinuha ko yung laboratory and God's grace, wala po akong sakit. Everything is normal. So, God is good, Ito po yung sinasabi ng Panginoon, Sumunod tayo sa Panginoon, gumawa tayo ng matuwid, and be our faith na mas more, na kilalanin pa natin ang ating Panginoon, Hindi lang sa nagbabasa nga tayo ng Bible, isinasa puso po natin yon, At yung buhay natin, gumawa tayo ng matuwid, yung pong paggawa ng kabutihan, At ang lahat, ipagkakaloob ng Panginoon. So, napakabuti ng Panginoon. Tuwan-tuwa talaga ako. Akala ko meron na akong uric acid kasi yung mga paa ko masakit. So, ang kaba ko, habang karap ko yung doktor, nakatingin lang ako. And then, binabasa niya, sabi niya, wow, lahat ay normal. So, thank you Lord talaga ako. So, and then, may third. So, pasensya na, ang dami ko talagang sharing ngayon, Nung Sunday, hindi ako nakapagsimba, Kasi, wala akong alam sa buhay ng mga kapatid ko, na meron pala silang problema, So tayo pa lang mananampalataya, talagang gagamitin tayo, So, sila magulo, wala akong alam. So, hindi kasi ako nakikialam, even sa buhay, may asawa ng aking anak, yon ang ayaw kong pakialaman, Basta nandun ako, naggagabay, sinasabihan sila, And then yun nga, sabi ng kuya ko, puntahan ko yung bayaw ko, yung father nito, yung mama niya na nasa Oman is medyo may problema sila sa kanilang married life, So dapat Sunday, isasabay ko sa pagkuha ng laboratory. And then sabi ni Lord, go, pumunta ka na. So pumunta ako, pinaliwanagan ko yung bayaw ko, sinabihan ko siya ng verses, and about doon sa mga natututunan ko, doon sa kubar, lahat ginamit ko sa kanya in diplomacy. Hindi ko siya, hindi mo dapat daldalan yung ganun tao, Ipaliwanag mo yung nalalaman natin about kay God, So talagang, maya-maya ngumiti na siya, ang ganda na ng ngiti niya. So sabi ko, thank you Lord, napakabuti mo talaga sa buhay namin. So yun lang po, mga kapatid, sumunod tayo sa Panginoon, yung mga natututunan natin, isabuhay natin. Sabi nga ni Pastora Lisa, yun ang pinaka-the best. At ang lahat, ipagkakaloob sa atin. So praise God po, purihin ng Diyos. Amen po. So, yun nga po, listen the voice of the Lord, diba? So, ayun po, so yung prayer po ay napakalakas na weapon po natin yun sa buhay. So, tingnan mo po yung si ate. Bale, sagot agad si Lord. So, yung faith din po natin, tinitingnan din ng Lord kung ano po yung strong ng faith natin. Sinusukat din tayo ng Lord doon. So, kailangan lang po tayo magtiwala sa Lord po. Amen? So, sino po yung susunod pa? Susunod pong magpapasalamat. Ang dami May award kay Lord ang magpapasalamat. Amen po. Hindi, nahiya po kayo Sige, gusto ko lang po, kasi last week hindi pa po ako nagpasalamat. So gusto ko lang po, although pinag-pray na kami, at nag-blow na rin kami ng candle. So, tapos na yon. So, ngayon gusto ko pa rin pong magpasalamat sa Panginoon. Thank you, Lord, for 56 years of God's faithfulness po sa aking buhay. Amen. So, purihin po ang Diyos. Kahapon po yon. At praise God na sa lahat ng chapter ng buhay ko, nandun po ang Panginoon. Sa lahat po ng yugto ng buhay ko, sa lahat, ups and downs, never na iniwan po ako ng Diyos at patuloy po hanggang ngayon. I believe 6 years ago, kasi 56 na ako, sinabi ko sa Lord, nung 50 ko, Lord, the rest ng buhay ko, I'll give it to you. At purihin ng Diyos na talagang pag binigay po natin ang buhay natin sa Kanya, everything po ilalagay niya sa ayos. Hindi sa lahat ng pagkakataon laging okay, pero sa lahat ng pagkakataon,
ginagawa niyang okay. Amen po. Bakit? Dahil faithful po ang ating Panginoon. So sa Panginoon po ang kapurihan. To God be the glory. Salamat po sa aking asawa. I think nandyan siya sa Zoom. At sa aking mga anak. Purihin po ang Diyos sa kanilang mga buhay. Yung gift ng Panginoon po sa akin. At kayo pong lahat. Amen? At praise God po, ang dami-dami natin ngayon. Sa Panginoon po ang kapurihan. Sabi ko nga kay Kuya Alex, ang ganda ng pa-birthday mo sa akin. Nandito ka. Amen. Purihin po ang Diyos. Amen po, happy birthday po. So, ayun po, kahit hindi okay, maging okay sa Lord. Amen? So, sino pa po yung susunod? Kahit mga kalakasan natin, kailangan natin pasalamatan kay Lord dyan. Mga araw-araw na binibigay sa atin ng Lord. Meron pa po. So, ako po magpapasalamat to kay Lord sa araw-araw na kalakasan na binibigay sa amin ng Lord sa family po. Then, walang nagkakasakit ng yung masakit na yung talagang na wala po. So, praise God po kasi iningatan kami ng Lord sa araw-araw at laging sinusustain din po ng Lord. So, yung mga blessing na pang-spiritual na pamumuhay, gino-grow up din po kami ni Lord. Amen po. So, to God be the glory po. Sino pa po yung susunod? Yan si Pastor Alisa. Thank you po sa Lord. Maraming salamat mga kapatid sa mga nakita ko ulit ng mukha ngayon. Thank you Lord na nakarating kayo. Salamat din po because my sister is here and her children. Bunso ko pong kapatid, si Nora at ang dalawa niyang anak. Tayo ka naman kapatid. So, salamat po sa Panginoon. Marami pong trials this week. Ministry, family, at pero salamat dahil, ayan, nakikita nyo, nakakangiti pa ako. Salamat sa Panginoon dahil talagang ang Diyos natin ay buhay at gumagawa. Salamat sa Panginoon sa buhay ng bawat isa dahil dito ko po nakikita na talagang may ginagawa ang Diyos sa iglesyang ito. Kaya salamat mga kapatid sa inyong patuloy na pagtatapat sa Panginoon. Let's just continue to walk with God and honor God with the life that we have. Salamat Lord. Maraming salamat po. Amen po. So, kahit maraming trials, ngiti po rin tayo. Sorry po, nakalimutan ko. For those, parang part na rin po ito ng announcement. For those of you who may not know yet, meron po tayong changes sa organization natin. So may mga pagbabago, iba na po yung nag-handle ng ibang mga Bible studies natin, iba na po nag-handle ng mga kabataan, but let's just be faithful to God. Meron pong mga pagbabagong ito, pero yung mga pagbabagong ito para sa ikabubuti pa nating lahat. Kaya wag po kayong magulat, wag po kayong magtanong, basta just trust the Lord that He is doing something great in this church. Amen? Amen. Amen. So, sino po yung, meron pa po ba? Kahit may trials po tayo, ngiti tayo kay Lord. Si Lord lang po yung kalakasan natin. Amen. Sino pa po? Wala na. Kung wala na po, dadako na po tayo sa pagbibigay po ng ikaput handog. Ayan. Sabi nga po nila, yung word daw ng Panginoon, everyday, fresh revelation. Amen po ba kayo doon? Amen po ba kayo doon? Kahit parehas yung marinig nating word, merong bagong revelation na ibibigay ang Panginoon. Kasi natuwa po ako nung nakita ko po yung mensahe ni Pastor Alisa kanina. Kasi yun din po, yung mensahe ng Lord sa ating pagbibigay. Nasa Mark 4 din po. Basahin lang po natin mabilis kung may Bible po kayo dyan. Nasa Mark 4, 26 to 29. So, basahin ko lang din po. Sabi po dito, sinabi pa ni Jesus, ang kaharian ng Diyos ay maitutulad sa isang taong naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Natutulog siya kung gabi at bumabangon kung araw. Samantala, ang binhi ay tumutubo at lumalago, ngunit hindi alam ng maghahasik kung paano. Ang lupa ang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim, usbong muna ang lumilitaw, saka ang tangkay, pagkatapos naghihitik ito sa butil.
Kapag hinog na ang mga butil, agad itong ginagapas ng taong naghahasik sapagkat panahon na para ito'y anihin. So kung kanina po ang pinag-uusapan natin, anong type ng lupa tayo, ngayon naman, tayo naman po yung naghahasik pag nagbibigay po tayo. Kasi kung ano po yung binibigay natin dito, nagkakaroon po yun ng bunga. Di ba po? Pag kayo naman po, meron po bang nagtatanim dito? O kahit hindi nagtatanim, nag-aalaga ng halaman, mga plantito, plantita, ayan. Siyempre po, pag may halaman kayo, expect nyo, di ba? Hindi naman kayo nag-aalaga ng halaman na ine-expect nyo yung mamamatay yung halaman, di ba? Ang ine-expect nyo, bubunga ang halaman. Ganon din po, every time na nagbibigay tayo ng handog natin sa Panginoon, hindi lang po ito nagkakaroon ng kapalit sa atin. Kasi po, iniisip natin, pag nagbibigay tayo, ay may blessing na babalik sa akin. Ang isa pong magiging bunga ng ating pagbabalik ng ating mga kaloob sa Panginoon ay may mas marami pang naaabot ng kanyang salita. Kasi nagagamit din po ito para sa ating ministeryo, para mas marami pang makarinig ng salita ng Diyos. Amen po ba? Pag nagtatanim po tayo, nagbabalik po tayo, we expect something from the Lord. May pagkilo siyang gagawin. Hindi lang sa atin, kundi sa ibang kapatiran at sa ibang mga taong makikilala pa natin. Amen po? Amen. Oras na po para magtanim. Bigay po natin ang ating mga kaloob sa ating basket. Amen. Sige po. Tayo po'y tumayo at itaas po natin ang kamay sa ating mga kaloob. Sige po, let's pray. Panginoon, maraming salamat po, Lord, sa lahat ng blessing na binigay niyo po sa amin, Lord, sa aming mga trabaho, aming mga business, Lord, na hinahayaan mo, Lord, na bigyan kami, Lord, ng maging daluyan, Lord, ng pagpapala mo sa amin, Lord. Salamat po sa lahat ng mga kaloob, Lord, na iabot ngayong umaga, Lord. Alam namin na gagamitin mo pa ito, Lord, para mas lumago pa ang iyong gawain. Mas maraming tao ang makarinig ng iyong salita, Panginoon. Sa iyo po namin ito pinagkakatiwala lahat-lahat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen po rin po. Para po sa announcement, bago po tayo mag-closing prayer and benediction. Praise God po rin po ang Panginoon. So, walag muna po tayong uuwi. Meron po tayong as usual, yung ating pong lunch fellowship. Hindi lamang po ito kainan, kundi fellowship. Kaya po, lunch fellowship. It's our time to share. It's our time na magkakwentuhan po tayo. Amen? Habang kumakain. Amen, amen. And then, napansin niyo po, meron ako ditong ano po ito? Hindi masyado makita. Lansones po ito. Ate Janet, nanguna na akong kumuha ng lansones mo, ha? Gusto ko pong gamitin ito. Sino mahilig sa lansones? Ngayon, gusto niyong kumain ng lansones? Gusto po niyo kumain? Ngayong oras na to, hindi mamaya, ngayon. Alam niyo po, pag kumain ako nito, at sinabi ko sa iyo, ang sarap ng lansones, gusto ko live. Ang sarap po ng lansones. Pag sinabi kong masarap, anong reaction nyo? In your mind, alam nyo masarap, pero hindi nyo nararanasan, di ba? Kasi ako lang kumakain ngayon eh. Mamaya nyo pa mararanasan. Alam niyo po ba, iba yung alam, iba yung nakikita, kesa sa nararanasan at nalalasahan. Yun po ang gusto kong sabihin sa inyo as an invitation for the Vision School. Amen? We are encouraging everyone na mag-attend po tayo ng Vision School. Kasi kahit po kami, sabi sa inyo, kung gaano kami natuto, kung gaano kami napagpala, kung gaano kami napalakas,
nung pag-aaral na yon, katulad nung pagkain ko ng lansones, hindi nyo po masasabing masarap nga. Bakit? Kasi hindi naman kayo kumakain, ako yung kumakain eh. Amen po. So, gusto namin po, hindi lang lansones ang malasahan nyo, kundi yung pagmamahal ng Diyos, yung puso ng Diyos, maranasan po ninyo, ma-receive po ninyo, and that is by attending the Vision School. Ano po yung Vision School? Ito po mag-i-start on October 14. 5 Saturdays po yon. I think maghapon yon. Ay, hindi, morning, minsan po morning, minsan. May schedule po yon na pag-aaral po yon tungkol sa kalagayan ng mundo when it comes to mission. At nasaan na ba tayo ngayon sa pagdating ng Panginoon. Marami pong matututunan kayo doon. So we are encouraging you na kung interesado po kayo, lumapit lang po kayo kay Pastor Alisa, kay Ate Shamay, sa ating mga missionary, kay Genesis, Ate Janice, para po mapag-usapan kung paano. May registration po yon, may payment din po yon, pero lagi po namin sinasabi ni Pastor Alisa, ang una namin tinatanong, interesado ka ba? Gusto ko mo ba? Yung registration, si Lord na ang bahala doon. Amen? Pwede nating ipag-usapan po yun. Ang importante po is your heart. Amen po ba? Amen po ba? Gusto niyo uli ng lansones? Mamaya, maghintay kayo. Amen? Pero yung sinasabi ko po, yung Vision School, it's more than the food, it's more than anything else. Alam niyo po, marami po kayong matututunan doon. Kaya ganito na lamang po yung aming encouragement sa inyo. Please, and consider po ninyo na maka-join po kayo doon. 5 Saturday lang po yon at hindi po kayo magsisisi dahil doon po makakausap nyo ang Panginoon habang nakikinig kayo. Amen po ba? At yung puso, kanina, yung 4 na puso dito, lalo kayong magiging yung sa pang-4, yung matabang puso na sinasabi ng salita ng Panginoon, na tataniman ng Diyos ng kanyang salita at ilalagay niya sa inyong puso. Yung puso niya, na pag tumibok ang puso nyo, ay yung tibok na ng puso ng Panginoon. Gusto niyo po ba yon? Amen. So we encourage you na mag-join po doon sa Vision School. It will start on October 14 and approach us para po sa registration. Amen po? And then, sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon. Sa umagang ito, hallelujah. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. We praise you, God. You deserve all the glory, Lord. You deserve the praises, the honor, O God, the thanksgiving, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo, O Diyos. Tunay, Panginoon, na ang lahat ng iyong salita, ng iyong pangako, Lord, ay tinutupad mo, Panginoon, ayon sa aming pangangailangan, ayon sa kapanahunan, Panginoon, na iyong itinakda sa buhay ng bawat isa. Panginoon, dalangin po namin na ang salita na nahasik sa aming mga puso sa umagang ito, O Diyos, ay mag-ugat, tumubo, lumago at magbunga, Panginoon. Una sa aming buhay, na patuloy itong mabago, na maging kawangis mo, O Diyos, at magamit din po ang buhay na ito, parang iba din, O Diyos, ay makaranas ng bagong buhay, ng buhay na walang hanggan na galing po sa iyo. Lord, gamitin mo ang buhay ng bawat isang anak mo na naririto ngayon, maging ang aming kapatid na hindi po namin kapiling sa oras na ito, Lord God. Gamitin mo maging ang aming kapatid, mga kapatid na nasa Zoom. Lord, salamat o Diyos. Gamitin mo po kaming lahat, Panginoon, bilang extension ng iyong habag, ng iyong awa. Gamitin mo kaming maging kamay mo, maging bibig mo, maging paa mo, Panginoon, upang maabot ang lahat ng tao, Panginoon, na makapakinig ng mabuting balita. At sila, O Diyos, ay kumilala sa iyo bilang kanilang personal na Panginoon at tagapagligtas. Salamat po, Panginoon, ang iyong mga anak na narito, Lord God. They will respond to your call and they will consider and they will say yes to you.
for the Vision School. Salamat po, O Diyos. Ano man, Panginoon, ang lahat ng ginagawa ng kaaway, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord, we declare them powerless right now in the name of Jesus. And we declare the victory of Jesus Christ in our lives, O God. For we are more than conquerors in Christ Jesus. And we can do all things through Christ who strengthens us. Thank you, Lord God. We give you all the glory, the honor, the praises, the thanksgiving in the name of our Lord Jesus Christ. And everybody will say, Amen and Amen. Manatili po tayong nakatayo. Itaas po natin ang ating kamay bilang pagbigay galang sa pagtanggap po ng pagpapala ng ating Panginoong Hesus. Amen. Amen. Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay tayo sa ating Panginoong Hesukristo na magkakaloob sa atin ng buhay na walang hanggan dahil sa Kanyang kahabagan sa atin. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon, sa Kanyang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamalaan, kapangyarihan, mula pa nung una, ngayon at magpakailanman. Amen. 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 Verse 1. Alam ko po lahat po tayo na bless sa mensaheng narinig po natin ngayong umaga. Amen po ba? Amen. At alam ko po na patuloy tayong magiging matabang lupa sa Panginoon dahil niredeem na tayo ng ating Panginoon at ang Panginoon po natin ay ang Diyos na buhay. Amen po? Amen. Sige po, tayo po ay patuloy na umawit sa Panginoon at habang pong umaawit tayo, batiin po natin na may kagalakan ng isa't isa. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. I believe. I'll raise a banner. I'll raise a banner. Oh, 'cause my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. You lift my burdens. You lift my burdens. I'll rise with you. I'm dancing on this mountain top to see your kingdom come. My Redeemer! My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer! My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Amen. Sa Diyos po ang kapurihan. God bless po sa ating lahat.